Ang video pong ito ay guide para sa assessing kung paano gamitin ang LDNA tool. First, open po natin yung LDNA na pinasa po or in-email sa atin ng administrator. Click on Enable the Content. Sa ibang version po ng Microsoft Office like 2007, kailangan pa po natin i-click yung option, then Enable Editing. Siguraduhin lang kung naka-enable po yung content bago po tayo mag-input ng data. Siguraduhin lamang po natin na binasa at naintindihan po itong process and guide page bago po natin gamitin ang tool. Pagkatapos pong basahin itong process and guide page, mag-proceed na po tayo sa pag-login. Click LDNA sa taas po ng tab. Then click User Login. Itype po natin yung username and password po na ibinigay po sa atin ng ating administrator. For example po, JD Cruz po yung username ko, then yung password ko po. Pag na-type na po natin username and password, then click drop-down button, then click Assessee, then click Login button. Pag nawala po yung login window, meaning po na naka-login na po tayo as assessee, then pag may lumabas pong error, means mali po yung password or username po. Since nakalagin na po tayo, click po natin yung assessment form dito po sa LDNA tab. Click po natin yung assessment form. Pag na-click na po natin yung assessment form, ito po yung magpa-pop up. Then click Edit Assessee Info. Then may magpa-pop up pong window. I-encode lamang po natin yung mga kinakailangan po nating informasyon. Yung pangalan po natin. For example po, yung date of assessment po. Then yung position po. The number of years in current position. For example, 3. Yung division po. Then office or service. And number of years in Department of Health po. Then i-click na po natin yung submit button kung na-encode na po natin lahat ng kinakailangang informasyon. Then ito na po yung mga in-encode nating informasyon. Sundin lamang po natin yung pagkakasunod-sunod ng instruction dito sa assessment form. For example po, sa organizational commitment, click ko lang po yung plus icon po para po makita po natin yung detalyadong description ng mga competencies. Pwede po natin itong gamitin as a guide sa pag-rate or pag-self-assess po. I-scroll po natin right or left para po makita po natin yung level A to level E. In determining your rating, A, B, C, D, or E, the assessee should be able to demonstrate all the key behavioral indicators listed in the box. For example na lang dito sa organizational commitment, yung rating niya is B dahil may isa siyang hindi kayang ipakita sa level C. Tulad ng hindi niya kayang magpakita ng katapatan sa isang organisasyon. Then, pag okay na po kayo dito, click lang po natin yung close button. Ito naman po yung sa pagpili ng rating or level. For example po, sa organizational commitment, click lang po natin yung B. Since B po yung rating niya. Once na mali po kayo nang napindot, click on other circles lang po. Make sure lang po na lagi po nating i-save yung file. Pindutin lang po natin yung Ctrl plus S or click File. Then, click Save. Para naman po sa critical incidents, click lang po natin to left and right arrow. Then, may magpa-pop up pong window. Click po natin tong box. Then, dito po natin i-encode yung mga critical incidents.
Then, pag na-encode nyo na po, click enter lang po. Then, dito naman po, kung may comments po kayo para po sa strengths and developmental needs, click lang din po natin yung left and right arrow. Click box, then encode din po. Then, press enter. Ganon din po sa ibang mga competencies. Same procedure lang din po. Click plus icon. Check po natin yung rating niya. Or rating po natin kung self-assessment po ito. Then pag okay na po, close po ulit natin. Select po natin ulit yung rating. Critical incidents po. Encode, enter. Ganun din sa comments. Encode lang po. Then, select or click enter button. Same procedure lang po hanggang technical expertise. Once na kumpleto na po itong self-assessment, make sure lang po na isi-save po natin yung file. Huwag po nating isi-save as, and huwag din po nating i-rename yung file. Just click save lang po, or Control S. Then, pwede nyo na pong isend kay Peer 1 yung file. Since sa email na po ng administrator or TS, yung login details ng peers and supervisor nyo po, responsibility nyo po na i-follow up itong file or LDNA tool kay peers and supervisor.